At iminungkahi din po ng DOH na ilaan ang 80% ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung MAIFIP program para ponduhan po ang zero balance billing. Paano po ito Yes, oo. makakatulong? Malaking tulong yan kasi mga 30% ng ating gastos sa ospital, sa DOH hospital, sinasagot ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Pero yan yung hatian yan, porsyento yan, isusulat natin yung implementing rules niyan para malinaw ang paggamit. Kulang, no, Cheryl, para malaman nyo, kulang talaga yung pondo, there will be some level of co-pay, yung may ilalabas pang out-of-pocket ng ating mga pasyente, lalo na kung magpupunta sila sa private hospital at sa LGU hospital. Sek, una nyo na pong tinanggihan yung panukalang ilipat yung pondo ng MAIFIP sa PhilHealth dahil nga sa delay sa bayad. Attached agency naman po ito ng DOH, yung PhilHealth. Hindi po ba ito pwedeng gawan ng paraan sa loob ng departamento para matiyak na hindi maaantala ang bayad? Or meron naman po o may pagbabago na sa bilis ng pag-release ng pagbabayad ng PhilHealth ngayon? Narinig ko yung mungkahi na yan pero hindi naintindihan ng mga nagmungkahi. Kaya na-develop itong Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Fund ay dahil kulang nga yung binibigay ng PhilHealth. Kung ibibigay mo sa PhilHealth, edi kulang pa rin. Saan tayo kukuha ng pondo? So tama yun, nasa pondo siya under pangangasiwa ng Department of Health para makatulong sa DOH Hospital, pasyente na nagpunta sa DOH Hospital, pasyente na pumunta sa LGU Hospital, at ngayon pati mga pasyente na napulitan pumunta sa private hospital. So malaking tulong yan. Pag nilagay natin sa PhilHealth yan, idideposito na naman sa bangko yan. Hindi natin makukuha yan. Para po doon sa mga pasyenteng hindi nakakonfine sa DOH hospitals, ano po ang maaasahan nilang tulong habang hindi pa saklaw nga ng zero balance billing yung mga ospital kung saan sila nagpapagamot? Bilang chairman of the board ng PhilHealth, pinatataas namin ang benefits ng PhilHealth, yung benefit packages ng bawat sakit. Tinaas na namin yung case rate, yung heart attack, yung dialysis. Matagal lang, Cheryl, yung proseso kasi inaaral na hindi malugi ang PhilHealth pag nagtaas ito ng benefit packages. Pero malaki na ang tinaas namin, sa 80% ang pagtaas ng several case rates. Pagkatapos itong mga other cases, patuloy kaming nagtataas. Kasi mag-a-adjust tayo dyan. Ang problema, Cheryl, tumataas din ang gastos ng gamot, ng supplies, ng ospital, ng doktor. Lahat nagtataas. So naghahabol ang PhilHealth. Kahit nagtaas siya, mataas din yung, meron ding increase or inflation sa supplies ng gamot. Yes. In a way, naparamdaman ko naman din po yung pagtaas ng benefits. I was recently admitted. I had to do emergency endoscopy and colonoscopy. And parang 30% of my bill was shouldered or covered by my being a PhilHealth member. Ay, very good. Yan ang estimate namin, as of now, between 30 to 40%. Siguro nag-private hospital ka, kaya 30%. Kung nasa public ka dyan, or kung nasa DOH hospital, wala kang babayaran. Pero of course, you went to the private hospital. So, meron kang tinatawag na out-of-pocket of your own. So, yun lang, 30% lang nung cost. Mas mahal kasi talaga sa private hospitals. Kasi walang subsidiyan ng pamahalaan yan. Capital outlay yan nung naghahanap buhay ng pagpatakbo ng ospital. In a way, expected naman po na may out-of-pocket because it's private. But correct. I was kind of surprised but happy na, ganito na pala, tumaas na pala yung coverage. Mararamdaman. Unlike before, hindi mo mararamdaman yung naibawas ng PhilHealth. This time, Cheryl, I must admit, Sec, naramdaman ko po. Good. Cheryl, ang goal namin, mapataas to about 60 to 70% ng healthcare cost mo sa ospital, sa private hospital, ang suporta ng PhilHealth. Pag nagawa natin yun, masasabi kong universal health coverage na tayo. Kasi yung middle class, yung ating mahihirap, matagal na nating na-cover. Kasi no balance billing sila, matagal na. Pero yung taxpayer, like you, Cheryl, I'm sure you pay a lot of tax. Gusto mo naman na pag na-hospital ka, the state will also subsidize your illness. So mapaakyat ko yan from 30 to 50 or 60%
before the term of this president ends, we will be very happy kasi yan ang layunin ng Universal Health Coverage or UHC. Siguro po. Ano ang target? Kasi, Sec, no, before, sasabihin ng marami, siguro isa na rin ako noon, ba't pa ako magbabayad ng PhilHealth? Di ko naman nararamdaman. Napakaliit. Magkukuha na lang ako ng HMO ko, doon ko na lang ibubuhos. Pero this time nga, it's good na nararamdaman po natin. Pero sabi nyo nga, target nyo 50 to 60%. Ngayon, nasa 30 to 40%. Ano pong maasahan natin sa 2026 na pwede? I mean, hindi siguro natin maabot agad-agad yung 60 na gusto nyo, pero makakaasa ba tayo ng mas malawak, mas magandang coverage po bilang PhilHealth members? Well, yung ating mga middle class, for example, the working class, may na-meet ako doon sa NKTI. Nagkaroon siya ng cancer at hindi siya nagpa-opera sa private hospital. Kaya niya magpa-private hospital. Pero nagpunta siya sa National Kidney and Transplant Institute, zero ang binayaran niya. Kaya happy-happy siya nung ini-interview ko siya. So maraming kababayan natin hindi pa alam, pumila lang siya sa outpatient ng NKTI dahil mahal nga yung hinihingi sa kanya sa private, 500,000. Ang nagastos sa pag-opera sa kanya, 250,000, pero ang bill niya, zero. Wala siyang binayaran. Tapos maganda rin daw yung accommodation, parang private din, sabi niya, so wala siyang reklamo talaga. So we're improving both supply side and demand side. Next year, ilalabas namin yung Diagnosis-Related Group Reimbursement, DRG. Ito, mas mataas ang ibibigay pa kung mas serious ka. So ito yung mga changes na aabangan natin. Yung ating gamot package, yung 20,000 per member for outpatient medicines. Mapapalawak natin, NCR pa lang ngayon, Cheryl, pero next year, palalawakin na natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Naku, malaking benefit din yan sa ating working class and middle class Filipinos. Ako, kabibili ko lang ng mga gamot ko. Umabot ako ng 8,000. yung ating maintenance, ganyan po Maintenance, talaga. correct. Oo, I umabot feel ako ng you. Nakaka-relate po ako dyan. Pero, Sec, puntahan ko lamang po, may isang concern lamang po. Yung sa mga DOH-run hospital, katulad po ng Tala, ang Tala Yes. po ay DOH-run hospital. Nagkaroon po ng emergency, kailangan, hindi nila ma-accommodate because walang gamot. Kahit na zero balance billing, pero kulang ang gamit. Ano po ang magiging aksyon ng DOH for the coming year para masiguro na DOH run hospital, pero zero balance billing nga, pero kulang-kulang naman ang gamot, na makakasiguro na hindi kailangang bumili pa ng pasyente sa labas ng ospital para matugunan po ang kanilang pangangailangan. I'm glad sinabi mo yan, Cheryl, kasi kinuwento na rin to sa akin ng kapwa doktor ko na ganyan yung problema ng pasyente niya. Nauubusan ng supplies ang aming DOH hospitals ng gamot. So napapabili pa yung pasyente. So may out-of-pocket din. Tapos pag nagbayad daw yung PhilHealth, tsaka sila babayaran. So ang utos ko sa aking mga director, medical center chiefs, ay gawing more efficient ang aming DOH hospital. Alam nyo kasi yung problema namin sa procurement, bibilin mo yung supply for 3 months. Usually in the first 2 months, ubus na yan. Lalo na ngayon, nag-zero balance billing ako, nagkaroon kami ng 20 to 30% increase ng pasyente sa DOH hospital. So talagang yung supply namin mauubos. Pag naubos yan, unfortunately, meron kaming ginagawang consignment. Unfortunately, parang kino-question ito ng Commission on Audit. So aayusin pa namin yan to make sure na laging may gamot at yung bibili na lang yung ospital, sisingilin na lang sa PhilHealth para hindi na sisingilin yung pasyente. That's good to know po. Kasi minsan, pag walang gamit, kunwari for dialysis, walang gamit, Correct. napipilitan po. Minsan, hindi rin po pumapayag na sila ang bibili ng gamit at doon pa rin magpapa-ospital. Ang ginagawa po ay ilipat ng ibang ospital. But we should understand din naman na yung mga kababayan natin, syempre pupunta sila kung saan sila malapit, hindi po ba, Sec? Correct. Oo. And that's what we want. No? Gusto natin mapalapit, maramdaman ng mamamayan ang kalusugan at number 2, mapalapit sa ating mga mamamayan. So, yan ang nakikita ko ngang problema. 82 provinces, 36 walang DOH hospital. So, malayo siya. So kahit sinabi kong zero balance sa lahat ng DOH, marami paling Pilipino
hindi nakakakuha ng zero balance. Napipilitan magpunta sa private hospital na medyo mahal. May plano po ba ang DOH? Sabi nyo nga, 36 ang wala pang DOH-run hospitals. Magdagdag po ng DOH-run hospitals pa? Ang ginawa namin, nagtayo kami ng tinatawag na bagong urgent care and ambulatory services center. Ito yung mga, para siyang hospital without the bed. So everything you find sa hospital, CT scan, x-ray, ultrasound, lab test, doktor, specialista, operation, pwede, basta uuwi ka lang. So yung mga outpatient na gawa namin, we now have 60 of those all over the country. So 83 hospitals plus 60 bukas. Tapos meron pa kaming programa, yung Purok Kalusugan, wherein our teams go to Purok barangay by barangay, nag-o-offer ng primary care, laboratory testing, para hindi na pumunta yung mamamayan sa malayong ospital.